At maraming tanong yung ating mga kaibigan sa media. Punta naman po natin ang pambansang pulisya, particular sa Quezon City Police, na napakaswerteng mama No? Napakaswerteng mama. He arrived on the right place and on the right time. Kasi yung mga nagdaan, pagka-eleksyon ang pinag-uusapan, talagang dubutan banggaan dito sa Quezon City. Imagine dumating siya na wala ang kalaban. Pero may kalaban. Okay, magandang umaga po, Police Senior Superintendent Richard Alpanza. Welcome po sa Pro Media News Forum at maraming salamat. Maraming salamat sa mga kasama dito ng media. Magandang umaga sa inyo lahat. Pasensya na kayo kung medyo late tayo. Okay, salamat po. Lalabas na sandali at may pipirmahan dokumento para sa inyo. Okay? At sandali na po. Babalik po siya. May pipirmahan dokumento na makahalaga para sa inyo. Huwag ka magnanaraw na sa inyo. Huwag ka maalis. Okay. Jimmy, wala din yan, ha? Unfair prop. Kakasulit, ha? Okay. So, sir, siguro unang tanong po sa inyo, yung sa peace and order ng Quezon City, sunod-sunod, napakaswerte, high crimes, nare-resolve ang mga tao nyo. Ano po ba magic meron ng isang district director, bagong district director ng Quezon City? Hindi ko nga rin alam. Para lumabas lang. Siguro, malakas lang tayo magdasal. Nagkataon nga, pero ko, after umupo tayo ng 2 o'clock sa Saturday, nung gabi na yun, kinatay na nung unang kaso dito yung dermatologist na doktor. Tapos umupo tayo, the following day, nasolve naman. Tapos, sabi ko, nalulungkot nga ako dahil on the third day, namatay na si Mayor Domingo. Hindi ko maintindihan. Sabi ko, pero it is a challenge. Sabi ko sa mga tawan natin, no, ito yung sinabi ko, dito tayo sisikat o dito tayo lulubog. Kataon naman, sunod-sunod naman na nahuli. Siguro, swerte lang. Meron pa kayong style na ayaw nyo sabihin sa amin nililiman. Bigla kayong pumasok sa isang mall, nagpasok kayo ng pa rin. Ano yun? Strategia nyo yan? Sarili nyo ideya yan? Ang ginagawa ko kasi, nung wala pa tayo dyan sa district, tinignan ko yung hindi ginagawa pa ng police. Mag-inam naman, nung nandiyan na si Jan Purisima, ang sabi niya, mag-isip kayo yung mga hindi pa ginagawa ng police. So, siguro ako lang, sa likod ng isip natin, tulad mo, magmataaro lang, nakakonceptualize mo na. Ayaw mo magtapat sa akin nilili kung kailan at saan. Yung pala, nandyan. Sir, ang primary order sa inyo, order sa inyo, is to ensure ang safe conduct of election by way of initiating checkpoints everywhere. But earlier, yung mga tao ninyo, sinabi sa amin na nandiyan kayo sa checkpoint, pero hindi kayo pwede magtanong. Ano ho ba talagang order ng Commission on Election sa tamang pamamaraan ng checkpoint? Kasi ang tanungan namin nag-checkpoint pa kayo kung hindi kayo pwede maghalugog at magtanong. Yes, sir. Alam mo, yun nga isa rin na tutusin mo, tama yung sabi mo, ano pa silbi na ikaw ay nag-checkpoint. Tama yun? Para saan? Pero kahit pa paano, it is still a crime prevention. Yun nga lang, hindi masyado nagkakaroon ng pipilit. Ito na lang, nagiging deterrent lang. Tapos, binabakapan na lang ito na kung galing ng profiling na nag-checkpoint dito. Saka yung terrorist profession. Pero, meron lang nakauhuli din ng mga partners. Yun nga, dapat mabigyan pa ng ibig. Kasi ang nangyayari katulad kanina lang, may nangyayari na ng control, di ba? Kahapon, kamakalawa. So,
ang mga ordinaryong mamamayan, maski yung mga gun owners, sumusunod sa batas ng gun ban. Habang sumusunod, ito yung mga elementong kriminal na pinakikita yung ngipin nila. May parang sila, kaya pumatay ng mga oras. Katulad nga yung nangyari kayo ngayon Domingo. So there you have in mind kung paano mo pa mapapakilos ang pulisya ng Quezon City para mapigilan itong mga ganitong uri ng kriminal. Ganito, wala naman na masama doon sa, we always look on the positive side. It is just like this. Itong checkpoint, gagamitin na lang natin sa prevention. In other words, hindi nakakalabas itong mga kriminal na dala sa loob. So, decide, parang kumakambyo ka lang ng left hook, doon naman sila sa mandalayin mo, natitignan kung saan yung mga nearest nila. Dahil itong checkpoint na ito, hindi sila nakakalabas. Wow. Oo. Hindi naman nagtataka kayo yun. Dati pag nakakita ng report eh, umuusok kami naman, ano? Okay. Sige. Ito sa inyo muna. Yes. Ganun ba? Pag nakakita ng uniform, Sir, good morning. Sir, tanong ko lang po kung existing po ba yung one strike policy sa wedding? May wedding ba sa Quezon City? as of now, hindi ko, yun ang sinabi niya noon, pero hindi ko alam, hindi ko masagot. So, ang akin lang ganito, siguro, ang sagot ko siguro yan, kahit hindi ko na itanong. Kasi tinanong ko lang kung existing, di ba? Pinag-aaralan din ng pagkasang solisyon sa DILG na madali lang kasi sirain mo rin yung opisyal. Napakaraming trabaho na ginagawa niya. Maraming priorities na ginagawa niya. Pag tinamaan nito, tatanggalin kagad. Sa akin na parang gusto mo lang gantian yung pulis na yun, gano'n lang gagawin mo, di ba? And you should understand na itong mga illegal gambling na ito, the foremost at saka tumiya at yung first responder dyan at sa prevention, it is the barangay chairman on the ground. Sir, follow up lang Kasi nung February 15, nung February 15, sir, ay nag-operate ang IG. Nahuli na yata ang novaliches ng 20 katao. Allegedly, nung madala daw sa krami yung mga tao, inarbor ni Colonel Mendoza. Same name, ha? Sir, hindi pa mahaba ito. Sige. Allegedly rin, yung wedding na yon, isa si Colonel Mendoza sa operator. Tinanong daw yata ni General hindi, NCRPO ni General Espina si Uyami tinanong ay hindi tinanong ni General Espina yung chief ng IG kung totoong joint operation ng IG at saka ng Station 4 ng QCPD. Then, yun daw yata ang sabi ni Colonel Mendoza. Pero sabi raw po ng IG, hindi. Sila lang ang nag-operate.